Mga kapuso, kumapit kayo sa kinauupuan nyo dahil pangmalakasan ang kwentuhan natin ngayong Sabado. Kung pinakamalakas na social media influencer ang pag-uusapan, isa siya sa always trending online. Hindi lang mayaman sa mga follower, milyonaryo na rin ngayon. At ika nga niya, pinakamalakas. Kapag ngit, pwede pumikit, lalo na kapag hindi nyo kaya ang legit Rosmar. Kaya naman ang kanyang social media accounts ay umaabot ng milyon-milyong followers. Anong ginagawa ko ngayon? Hulaan mo. Kumakain ng lechon! Bukod sa kanyang online presence, ang kanyang business patok na patok din sa mga netizen. And eto nga guys, $4.99 ng isa, ang panglalaki, ang pangbabae. Pero ngayong nga February, meron tayong promo. Mabibili nyo lang siya ng $4.99 pang babae at panglalaki na. Pero alam nyo ba mga kapuso, ang kilala nyong Rosmar ngayon, nagsimula lang daw bilang simpleng si Rosemary Tan noon? Bago po ako makilala bilang si Rosmar, graduate po ako ng BS Medical Technology sa Far Eastern University way back 2015. Doon na po ako medyo natuwa talaga kasi for the gala na po ako, pero in a nice way, kung saan bili ako ng bili ng mga paninda sa Divisoria, sa Quiapo, binabay and sell ko po talaga. Po yun yung time na kumikita po ako habang nag-aaral ako nung college. Raketera po talaga ako since bata pa po ako. Dahil sa pagiging raketera, si Rosmar nakapagtayo rin ng pet salon. At sino mag-aakalang hindi pa man sikat noon, si Rosmar bumida na sa good news noong 2018. Bago kasi maging content creator, si Rosmar proud negosyante na with her cage-inspired restaurant. Pero nang dumating ang pandemya, Give up ko na po yung mga shops ko sa Manila kasi parang napagod na po ako kasi wala naman po akong kinikita. Yung business ko po that time is tuloy-tuloy po yung renta pero wala pong customer. minsan man daw siyang nadapa, babangon at babangon pa rin ang ating bida. At isinunod naman niya ang pagiging social media endorser. Yun na po yung halos magmukha akong engot, ewan, sira sa TikTok. Hanggang sa pinagtatawanan po ako ng mga tao sa pagsayaw ko, ang tigas daw ng katawan ko, ganyan. Tapos, dumami po ng dumami yung followers ko at ang dami pong brands na nagpa-promote and nagpa-endorse sa akin. So, yun po yung time na kahit luging-lugi po ako sa mga shops ko, sa mga business ko, yun po yung pinang-survive ko. At nang nakilala, dito na nagsimula ang kanyang skincare brand. Ako po yung CEO, ako po yung marketing, yes, wala po akong marketing team. Kagaya po ng mga ibang brands na talagang para makikita nyo may meeting sa office, like yung mahabang lamesa. Ako po wala, dyan lang po ako sa kwarto, nagpro-promote. Dahil sa sipag, mula sa wala, ngayon, meron na siyang 15 sasakyan at malamansyong bahay. Pero bukod sa mga material na bagay, ang isa raw talaga sa mga hindi matatawaran niyang biyaya ay ang pagiging isang ina. At nitong Enero nga lang, dumating ang pinakabago niyang blessing, ang kanyang second baby na si Nathalia. Pero sa buhay, hindi raw laging good vibes. Minsan, meron ding bad vibes. Kamakailan lang kasi, nag-viral ang issue tungkol sa kanya raw kinikita na 13 million pesos a day. Ang sagot ni Rosmar dyan, Nababash nga po ako na nag-trending po yung kinikita ko daw, ganyan, ang laki daw ng kinikita ko, tinatag pa nila yung BIR, ganyan. Ako po, hindi po ako kinakabahan kasi sa totoo lang po, invited po ako this February 6 po ata yun sa event ng BIR as top taxpayer. Ayan. So sabi ko nga po, nung time na kumikita po ako sa Rosmar brand, ang laki po talaga ng binabayaran ko na tax. pero kung meron daw siyang hindi madedma, hindi ang mga basher, kundi ang mga nagme-message para humingi ng tulong sa kanya. Ang isa na nga sa mga batang kanyang tinulungan kamakailan, si Baby John Hero, na 8 buwan nang lumalaban sa sakit na biliary atresia o yung sakit sa atay. Ang nag-post, ang tatay ni Baby Hero na si John. Yung sakit niya is
inborn, sir. Kasi wala siyang abdo. Kaya napupunta sa atay lahat yung mga kinakain niya. Masakit kapag makita mo yung anak na ganyang sitwasyon niya. Kasi nakita mo na nahihirapan kasi siya. Lalo na ngayon, lumalaki ng tiyan niya. Kasalukuyang walang trabaho si John at umaasa lamang sa kita ng maliit na tindahan. Kaya naman humingi na siya ng tulong sa social media. Para makita ng iba, sir, para makahingi kami ng tulong, sir. Kasi need kasi namin ng pera para sa kanyang liver transplant. Kasi nakakalaga ng 1.6 million. Laking pasasalamat daw niya nang mapansin siya ni Rosmar. Nung nakita ko po yung video, parang in-apply ko siya sa sarili ko na ako nga po, for example, may parang tumunog lang, umubo lang ng konti yung anak ko, dadaling ko agad yun sa hospital. Sabi ko, what if anak ko yung sumusuka ng dugo? What if tapos wala akong budget para ipagamot siya? Ang sakit po nun sa isang magulang. Kaya doon po talaga, kaya po talaga sa mga bata, hindi ko po talaga matiis pag nakakita po ako ng mga ganun. Ang perang ibinigay ni Rosmar na 50,000 pesos, itinabi para pandagdag pondo para sa pagpapa-liver transplant na gagawin sa India. Doon daw kasi karaniwang dinadala ang mga batang may ganun ding karamdaman. Malayo man, taos-puso raw ang pasasalamat ni na John at Rowena kay Rosmar. Salamat po kami kay Ma'am Rosmar dahil na dumating po sa kanya yung kalagayan ni Bibi. Maraming salamat po kay Rosmar kasi nakita po yung post ko at hindi siya nagdalawang isip na tumulong kay Bibi. Hindi lang yan, tinawag din ni Carlo si Rosmar para makita nito si Baby Hero. Hello po, kamusta na po si Baby? Bali po, 1 week na po kami nakakonfine, ma'am. Kamusta na po kayo, Mami? Medyo okay na po si Baby, ma'am. Tapos yung sakit niya po is biliary atresia sa liver po. Salamat talaga, Ma'am Rosmar, at malaking tulong na po yung 50,000 na binibigay mo para kay Baby dahil malaking tulong na po yon at na dagdag funds po sa kanya para sa kanyang liver transplant po. Ayan, sana po nakatulong po yung pinadala ko po sa inyo na 50,000. May pinapaabot po kaming bulaklak sa iyo at sana po magustuhan niyo po ang aming munting regalo. Thank you po sa binigay niyo sa akin. God bless po, ma'am, at sa iyong pamilya, ma'am. Salamat po talaga, ma'am. Ingat po kayo lagi dyan at pakatatag po kayo. Sa mga pagtulong sa kapwa ni Rosmar, talaga namang deserve lahat ng biyaya. May iba't ibang paraan para makatulong at maghatid ng good vibes sa iba. Laging tandaan, hanggat kaya, sikaping maghatid ng good news sa kapwa. At yan ang totoong malakas.